Ang huni ng orasan ang tanging kasama ni Liwayway sa tahimik na kusina. 10:00 na ng gabi at ang hapagkainan ay puno pa rin ng inihandang pagkain na unti-unting lumalamig. Kanina pa niya pinaghandaan ang paboritong adobo ni Sinag, pati na rin ang sariwang lumpiang Shanghai na pinilit niyang gawin kahit pagod na siya sa maghapon. Umaasa siyang sa pamamagitan ng masarap na hapunan ay lalamig ang ulo ng asawa. O kahit man lang ay mapapangiti ito. Ngunit tulad ng nakaraang mga gabi, bigo na naman siya. Pinikit ni Liwayway ang mga mata. Pilit na inaalala ang Sinag na minahal niya noon. Ang lalaking matamis magsalita, masipag at tila perpekto sa kanyang paningin. Ang Sinag na iyon ay matagal nang nawala. Pinalitan ng isang estranghero na puno ng galit at pagkabigo. Ang dating mainit na yakap ay naging malamig na pagkawalang bahala. At ang mga halik ay naging mapait na paninisi. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng gulong ng kotse sa driveway. Bumalik si Sinag. May kasama na namang ingay ng tawa. Alam na agad ni Liwayway kung sino ang kasama nito. Bumuntong hininga siya. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili kahit na ang puso niya ay parang tumatakbo ng napakabilis. Dali-dali siyang nagtungo sa pintuan. Sinag, gabi na. May inihanda akong hapunan. Paborito mo. Ani Liwayway. Bago pa man niya matapos ang sasabihin, ay sinalubong na siya ng masangsang na amoy ng alak at sigarilyo. Tumingin si Sinag sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Sa tabi niya ay nakatayo si Mahalina Suarez, ang kanyang sekretarya sa opisina. May bitbit itong branded na bag at nakasuot ng maikling damit na halos lumantad na ang buong hita. Humihikab-hikab ito at tila lasing din. Ngumisi lang si Mahalina kay Liwayway, isang ngisi na puno ng panunuya at paghamak. Hapunan, sa tingin mo ba ay may gana akong kumain ng gawa mo matapos ang isang araw na puno ng problema sa opisina? Bulong ni Sinag. Ang boses nito ay parang kidlat sa kanyang tainga. Hinawakan niya ang braso ni Liwayway ng mahigpit. Halos lumubog ang kuko nito sa kanyang balat. Wala ka ng silbi. Liwayway, wala ka ng ibang ginawa kundi ang maging pabigat. Tiningnan ni Liwayway si Mahalina na nakangisi pa rin. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na pinagpapasapasahan. Gusto niyang sumigaw, magalit, pero walang lumabas sa kanyang bibig. Tanging luha lamang. Sinag, paano mo nagagawa sa akin ito? Ang tanging nasabi ni Liwayway, halos pabulong. Tinulak siya ni Sinag. Ano? Hindi mo ba nakikita? Wala na ako sa'yo. At sino ka para magtanong? Isang hamak na pulubi na pinulot ko lang sa kalsada. Kung hindi dahil sa akin, wala ka ngayon dito. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa puso ni Liwayway. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi siya nakasagot. Gusto niyang magtago, lumayo sa lahat ng mapait na katotohanan. Umakyat si Sinag at Mahalina sa itaas, nagtatawanan pa. Si Ligaya, ang kanilang tapat na katulong, ay lumabas mula sa kusina. Ang mga mata nito ay puno ng awa at galit. Niyakap niya si Liwayway. Ma'am Liway, tama na po. Hayaan niyo na lang po siya. Bulong ni Ligaya habang hinahaplos ang likod ni Liwayway. Hindi po kayo dapat ganyan. Pero alam ni Liwayway na hindi niya kayang hayaan. Buong buhay niya, pinangarap niya lang ang isang pamilya. At ngayon, nawasak na naman. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Nanatili siyang tahimik habang naglilinis ng bahay. Pilit na iniiwasan ang bawat sulyap at salita ni Sinag. Ngunit ang pag-iwas niya ay nauwi lamang sa mas matinding sakit. Habang naglilinis sa opisina ni Sinag, nahulog ang telepono nito mula sa mesa. Pagkuha niya, sumilay sa screen ang isang mensahe mula kay Mahalina kasama ang litrato nila na magkatabi sa kama. Hindi lamang isa,
kundi maraming litrato. Ang kanyang hinala ay naging isang malamig na katotohanan. Hinawakan niya ang screen, tila umaasang mawawala ang mga larawang iyon. Ngunit nanatili ito, parang sampal sa kanyang mukha. Sa loob-loob niya, nagtatalo ang galit at lungkot. Bakit pa siya nagtataka? Ilang gabi na siyang mag-isang naghihintay, ilang beses nang inuuwi ni Sinag si Mahalina sa bahay. Pero iba, kapag nakita mo ang ebidensya, ang sakit ay tila tumatagos sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ma'am Liway, maayos lang po ba kayo? Tanong ni Ligaya nang makita siyang nakatitig sa telepono. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ibinigay ni Liwayway ang telepono kay Ligaya. Nang makita ni Ligaya ang mga litrato, biglang nagalit ang mukha nito. Ang kapal ng mukha ng Mahalina na yan. At si Sir Sinag, wala talagang kasing sama. Bulong ni Ligaya, ang boses nito ay nanginginig sa galit. Dapat po ay umalis na kayo rito, Ma'am Liway. Hindi po ito tama. Pero saan siya pupunta? Wala siyang pamilya, walang kaibigan. Ang buhay niya ay nakakulong sa loob ng mga pader na ito, kasama ang lalaking minsan niyang pinaniwalaang mamahalin siya habang buhay. Isang gabi, muling umuwi si Sinag na lasing. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi ang galit niya. Liwayway! Nasaan ka walang silbi? Sigaw ni Sinag habang naglalakad sa sala. Ang mga hakbang nito ay malakas at mabigat. Wala kang ginawa kundi ang ipahiya ako. Nawawalan ako ng pera dahil sa mga walang kwentang proyekto ko at ang babaeng ito, turo niya kay Liwayway, ay walang alam kundi ang magpalamon. Nag-iba ang tingin ni Liwayway kay Sinag. Ngayon, may halong takot. Nagtago siya sa likod ni Ligaya. Sinag, ano na naman ba ang nangyayari? Ano ba ang kasalanan ko? Tanong ni Liwayway, halos hindi na makahinga. Sinunggaban ni Sinag ang kanyang braso. Ang mga mata nito ay nanlilisik na parang baliw. Kasalanan? Ang kasalanan mo ay nabuhay ka. At ngayon, magbabayad ka. Ikinulong niya si Liwayway sa kanilang kwarto. Iniwan siyang mag-isa sa dilim. Ang tanging naririnig niya ay ang mga halakhak ni Sinag at Mahalina sa labas. Para siyang pinutol ang pakpak, hindi makalipad. Ang puso niya ay puno ng kirot at hinanakit. Sa gabing iyon, habang umiiyak si Liwayway, narinig niya ang malalim na boses ni Sinag na nakikipag-usap sa telepono sa opisina. Hindi niya gaanong narinig ang lahat ng sinabi nito, ngunit ang ilang salita ay tumatak sa kanyang isip. Kailangan ko ng pera. Ngayon na, ani Sinag. Ang boses nito ay mas mababa kaysa sa dati, tila nagtatago ng isang bagay. Makakaasa ka. Mayroon akong ari-arian na kayang bayaran ng lahat. Isang ari-arian na matagal ko nang gustong alisin sa buhay ko. Biglang tumahimik ang boses ni Sinag. Pagkatapos ay narinig niya ang malakas na tawa nito. Oo, kailangan ko ng isang malaking halaga. May paraan ako. Isang bagay na hindi nila aakalain. At pagkatapos nito, isang tingin. Isang tingin na puno ng kalkulasyon, pagkasuklam, at kawalang awa na dumaan sa kanyang buong katawan. Hindi sa kanya. Diretsyong tingin iyon sa pinto ng silid kung saan siya nakakulong. Hindi na siya makatulog sa gabing iyon. Kinabukasan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Isang babala na may mas masahol pa na mangyayari. Kinabukasan, ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigawan. Naglalakad si Liwayway na parang multo. Bawat galaw ay maingat, bawat paghinga ay mababaw. Si Sinag ay nasa kanyang opisina sa bahay at mula sa labas, naririnig niya ang sunod-sunod na pagtipa nito sa keyboard at ang paminsan-minsang pagmumura. Ang tensyon ay parang isang lubid na mahigpit na nakapulupot sa leeg ni Liwayway. Bandang tanghali, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bahay. Sinundan ito ng tunog ng nababasag na salamin.
Nagkatinginan sila ni Ligaya na kapwa may takot sa kanilang mga mata. Diyos ko po, ma'am, bulong ni Ligaya. Dahan-dahan silang sumilip sa may pintuan ng opisina. Nakita nila si Sinag na nakatayo sa gitna ng nagkalat na bubog mula sa isang mamahaling florera, regalo ng yumaong ina ni Liwayway sa kanilang kasal. Nakakuyom ang mga kamao ni Sinag at ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hawak niya ang telepono, tila katatapos lang ng isang masamang usapan. Mga walang kwenta, mga buwisit, sigaw ni Sinag sa kawalan. Pagkatapos ay napatingin siya sa direksyon nila. Ang tingin niya ay tumagos kay Liwayway, puno ng pagkasuklam. Ikaw, lahat ng ito ay kasalanan mo. Simula nang dumating ka sa buhay ko, puro kamalasan na lang ang dala mo. Napaatras si Liwayway, ang mga kamay ay nanginginig. Sinag, anong ginawa ko? Anong ginawa mo? Humalakhak si Sinag, isang tawa na walang bahid ng saya, tanging kapaitan. Nalulugi na ang kumpanya. Baon ako sa utang. At ikaw, nakaupo ka lang dito. Nagpapakasarap sa buhay na ibinibigay ko sa'yo. Isa kang palamunin, isang pabigat. Kinuha niya ang isang makapal na libro mula sa mesa at ibinato sa pader, malapit sa kinatatayuan ni Liwayway. Napasigaw si Liwayway sa takot at napayakap kay Ligaya. Umalis ka sa harapan ko bago pa kita masaktan, bulyaw ni Sinag. Nagmamadali silang umalis ni Ligaya, ang puso ni Liwayway ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nagkulong sila sa kusina. Narinig pa nila ang ilang malalakas na kalabog bago isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Maya-maya, narinig nila ang mabilis na pag-alis ng kotse ni Sinag. Ma'am Liway, hindi na po ito tama. Umiiyak na, sabi ni Ligaya. Kailangan na po nating umalis dito. Baka kung ano pa po ang gawin niya sa inyo. Pero parang nawalan ng lakas si Liwayway. Nakaupo lang siya sa isang sulok na katulala. Ang florerang basag ay parang simbolo ng kanyang buhay, minsay buo at pinapangarap, ngayon ay durog at walang halaga. Nang masigurong wala na si Sinag, naglakas loob si Ligaya na pumasok sa opisina nito para maglinis ng kalat. Napansin niyang naiwang bukas ang laptop ni Sinag. Isang pribadong forum ang nakabukas sa screen. Dahil sa kuryosidad at pag-aalala, sinilip niya ito. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ma'am Liway, nanginginig na tawag ni Ligaya. Halika po, kailangan niyo pong makita to. Ang tono ng boses ni Ligaya ay nagpadala ng kaba sa buong katawan ni Liwayway. Dahan-dahan siyang lumapit. Itinuro ni Ligaya ang screen ng laptop. Doon, sa isang madilim na website na may titulong Ang Merkado, nakita ni Liwayway ang isang post. Isang post na may litrato niya. Isang litratong kuha noong masaya pa sila, noong araw ng kanilang kasal. Ngunit ang nakasulat sa ilalim nito ang nagpaguho sa kanyang mundo. Pamagat, isang bihirang perlas. Sundin at tahimik na asawa description. Ibinebenta, isang maganda at maayos na may bahay. Edad 27, mahusay sa mga gawaing bahay, masunurin at hindi pala salita. Perpekto para sa isang lalaking naghahanap ng kapayapaan sa tahanan at isang palamuti sa kanyang tabi. Walang pamilya, walang magiging problema. As is, where is basis? Simulang presyo, 1 milyong piso. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Liwayway. Binasa niya ito ng paulit-ulit, hindi makapaniwala sa kanyang nababasa. Ito ba ay isang masamang biro? Isang panaginip? Ngunit habang tinititigan niya ang screen, ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Hindi ito totoo, bulong niya. Pero ang mas masakit ay ang bahagi ng mga komento sa ilalim. Hahaha, seryoso ba tato? May nagbebenta na pala ng asawa ngayon? Magkano ang last price? Mukhang masarap.
Pwede bang subukan muna? Mukhang malungkot siya sa picture. Baka kailangan niya lang ng tunay na lalaki. Titingnan ko kung sulit ang 1,000,000. Baka may depekto na yan. Ang bawat komento ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang kahihiyan, ang kanyang sakit ay naging isang pampublikong palabas. Siya ay naging isang produkto, isang bagay na pinagtatawanan at hinuhusgahan ng mga taong hindi niya kilala. Biglang may lumitaw na notification sa screen. Ang online auction ay nagsimula na. Kasunod nito, ang presyo ay nagsimulang tumaas. 1.2 million, 1.5 million, 2 million. Isang user na may pangalang Silent Bidder Zola 1 ang nag-alok ng 3 million. Sinundan ito ng isa pang user, Vengeance22, na itinaas ito sa 5 million. Ang mga numero ay patuloy na gumagalaw. Bawat pagtaas ay isang patunay na ang bangungot na ito ay totoo. Hinawakan ni Liwayway ang kanyang dibdib. Hirap na siyang huminga. Naging isang katatawanan siya sa buong mundo. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ang siyang nagbenta sa kanya na parang isang hayop. Wala siyang halaga. Wala siyang kawala. Diyos ko, anong gagawin natin? Humahagulgol na tanong ni Ligaya. Ngunit si Liwayway ay hindi na makasagot. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luha. Ang tanging nakikita niya ay isang maliit na text box sa gilid ng screen. Isang countdown timer. Ang auction ay magtatapos sa loob ng 24 na oras. Ang may pinakamataas na bid ang siyang magwawagi. 24 na oras. Iyon na lang ang natitirang panahon bago tuluyang mabili ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, bumigay ang mga tuhod ni Liwayway. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang mga hikbi ay naging isang tahimik na sigaw ng kawalan ng pag-asa. Wala na siyang lakas. Wala nang natira. Ito na ang katapusan niya. Ang ilaw lamang mula sa malaking monitor ang nagsisilbing liwanag sa loob ng malawak at modernong opisina ni Kalinaw Silang. Mula sa bintanang salamin sa kanyang likuran, tanaw ang kumikinang na mga gusali ng lungsod ng talaan. Isang tanawing sumisimbolo sa kapangyarihan at tagumpay. Ngunit para kay Kalinaw, ang lahat ng yon ay walang kulay. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa isang website na hindi nararapat sa karangyaan ng kanyang mundo. Isang madilim at maruming sulok ng internet. Ang merkado. Sa screen, ang gumagalaw na numero ng bid ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. At sa gitna ng lahat, naroon ang litrato ni Liwayway. Ang kanyang ngiti sa larawang iyon, isang ngiti na puno ng pangarap at pag-asa, ay tila isang multo mula sa nakaraan na sumasampal sa kasalukuyang kalagayan niya. Hindi niya lubos maisip ang kabuktutan na kayang gawin ni Sinag Zamora. Ang lalaking ito ay hindi lang empleyado ng kanilang korporasyon. Isa itong halimaw na nagkukubli sa likod ng mamahaling damit at matatamis na salita. At ang biktima nito ay ang babaeng matagal na niyang itinatago sa isang sulok ng kanyang puso. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang hapon. Maraming taon na ang nakalipas. Nasa isang maliit na kapihan siya noon, nagpapalipas ng oras habang hinihintay ang kanyang ama. Doon niya unang nakita si Liwayway. Isa lamang siyang part-time na serbidora. Isang estudyanteng nagsisikap para sa kanyang pag-aaral. Naalala pa ni Kalinaw ang pagod sa mga mata nito. Ngunit sa kabila niyon ay naroon ang isang ningning. Isang determinasyon na harapin ang anumang pagsubok. Isang customer ang aksidenteng nakatapon ng mainit na kape sa braso niya. Imbis na magalit, ngumiti lamang si Liwayway at sinabing, "Ayos lang po. Aksidente lang naman." Ang simpleng kabaitan at katatagan na yon ay tumatak sa isip ni Kalinaw. Simula noon, palihim na niya itong sinusubaybayan. Nalaman niyang mahirap ang buhay nito, ulila, at nagsusumikap mag-isa. Hanggang sa isang araw,
Nabalitaan na lamang niya na ikakasal na ito kay Sinag Zamora, isa sa mga promising manager sa kumpanya ng kanyang ama. Gumuho ang mundo niya, ngunit pinili niyang manahimik. Sino ba naman siya para hadlangan ang kaligayahang inakala niyang natagpuan na ni Liwayway? Ngayon, habang tinititigan niya ang auction, alam niyang nagkamali siya. Ang kaligayahang yon ay isang ilusyon. Ang bid ay umabot na sa 5 million. Inaalok ng user na Vengeance22. Mabilis na nag-type si Kalinaw. Ang kanyang mga daliri ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay nagwawala. Itinaas niya ang bid sa 7 million. Ang kanyang username, Kalini. Kalinaw. Hindi na niya kailangang magtago. Ngunit si Vengeance22 ay tila desidido. Mabilis itong nagbid ng 8 million. Nagpatuloy ang kanilang laban. Bawat pagtaas ng presyo ay nagpapataas din ng tensyon sa loob ng silid. Alam ni Kalinaw na hindi ito simpleng pera lang. Kailangan niya ng mas malakas na sandata. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Dad! Bungad niya nang sagutin ang tawag. Kalinaw, son, it's late. Is there a problem? Sagot ng malalim at may autoridad na boses ni Don Emilio Silang. A huge problem, Dad. It's about Sinag Zamora. Diretsong sabi ni Kalinaw. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa website, ang auction, ang ginagawang pagbebenta ni Sinag sa sarili nitong asawa, si Liwayway. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Nang magsalita si Don Emilio, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ang hayop na yan. He's using our company's resources for his dirty laundry. At ang babae, si Liwayway Salaysay. Yes, Dad, ang asawa niya. Sagot ni Kalinaw. Ang boses ay naglalaman ng bigat. I need your help. Hindi sapat na makuha ko lang siya. Kailangan nating siguraduhin na pagbabayaran ni Sinag ang lahat ng ito. He needs to be exposed. I understand. Matigas na sagot ni Don Emilio. This is more than a family issue. This is a disgrace to our corporation. Do what you must to save the woman. I will handle the legal storm that will follow. But be warned, Kalinaw. This will be messy. Maraming sikreto ang mabubuksan. I'm ready for it, Dad. Ready for, I won't let him win. Puno ng determinasyong sabi ni Kalinaw. Pagkatapos ng tawag, bumalik ang tingin ni Kalinaw sa screen. Ang bid ay nasa 20 million na. Oras na para tapusin ito. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga daliri ay muling nag-type. Ngunit sa pagkakataong ito, isang numero na magpapatigil sa lahat. 100 million. Ipinasok niya ang bid. Sa loob ng ilang segundo, natigilan ang paggalaw sa auction page. Tila nasindak ang lahat sa halagang iyon. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Kalinaw. Hindi kita pababayaan, Liwayway. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa larawan nito. Ngunit bago pa man niya maramdaman ang tuluyang kapanatagan, isang notification ang biglang sumulpot sa screen, kumukurap na parang isang pulang babala. New high bid. Placed 100,000 PH by user Vengeance22. Nawala ang ngamaymal ang ngiti ni Kalinaw. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Hindi ito isang ordinaryong bidder. Kung sino man si Vengeance22, hindi lang pera ang habol nito. May mas malalim itong dahilan. At sa biglaang pagtaas ng kaba sa kanyang dibdib, naramdaman ni Kalinaw na ang laban para kay Liwayway ay hindi lamang laban kay Sinag. Mayroon pang ibang anino sa dilim na kailangan niyang talunin. Sa opisina ni Kalinaw, ang digmaan ng mga numero ay nagpatuloy. Bawat bid ni Kalinaw ay tinatapatan o di kaya'y nilalamangan ng 1,000 ni Vengeance22. Ramdam ni Kalinaw ang pagkadesperado ng kanyang katunggali. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-aari. Tungkol sa kapangyarihan. Hindi siya papayag na mapunta si Liwayway sa kamay
ng isa pang halimaw. Sa huling minuto ng auction, nang ang bid ay umabot na sa nakakabaliw na 149 million, alam niyang kailangan na niyang magbigay ng isang dagok na hindi na matatapatan. Nag-type siya ng isang pinal na numero, isang numerong magsasara sa lahat ng usapan. 150 million. Ipinindot niya ang enter. Ang screen ay nag-refresh. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan ang lumipas. Ang countdown timer ay umabot sa 0. At sa wakas, lumabas ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Auction closed. Winner, Kalinaw. Napasandal si Kalinaw sa kanyang upuan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Tapos na, ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang. Sa bahay ni Sinag, si Sinag naman ay parang isang tigre na nakakulong sa hawla. Kanina pa siya pabalik-balik sa kanyang opisina. Naninigarilyo habang pinapanood ang pagtaas ng presyo para sa kanyang asawa. Ang galit at kasiyahan ay naghahalo sa kanyang sistema. Galit dahil kailangan niyang gawin ito. Ngunit may halong makademonyong kasiyahan dahil sa tingin niya, ito ang nararapat na halaga para sa isang babaeng nagbigay sa kanya ng problema. Nang matapos ang auction, isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. 150 milyon. Sapat na para takpan ang kanyang mga utang at magsimulang muli. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Sagot niya. May pagmamalaki sa boses. Mr. Sinag Zamora, tanong ng isang formal at malamig na boses sa kabilang linya. I am calling on behalf of my client, Kalinaw, the winner of the auction. Ah, yes. Ang maswerteng nanalo. Mayabang na sagot ni Sinag. So, paano ang transaksyon? Cash ba o bank transfer? The full amount has already been transferred to a designated escrow account. It will be released to you upon the successful and peaceful turnover of the item. Sagot ng abogado. Ang bawat salita ay may diin. My client will be at your residence tonight at exactly 10 p.m. to pick up what he has paid for. We expect your full cooperation. Any sign of trouble will result in the cancellation of the payment and the filing of appropriate legal charges. Natigilan si Sinag. Teka, ngayong gabi agad? 10 p.m. sharp, Mr. Zamora. Be ready. At ibinaba na ng abogado ang tawag. Nabitawan ni Sinag ang telepono. 150 milyon. Ngunit ang presyo ng kanyang kaligtasan ay ang tuluyang pagkawala ni Liwayway sa kanyang buhay. Sa isang paraang masahol pa sa kamatayan. Ibinato niya ang baso ng alak sa pader. Ang halaga ng kalayaan. Para kanino nga ba? Sa paningin ni Liwayway, magkayakap sila ni Ligaya sa isang sulok ng kwarto, nanginginig sa takot at kawalan ng pag-asa. Kanina pa tapos ang auction, ngunit para sa kanila, ang bawat segundong lumilipas ay isang paghihintay sa kanilang hatol. Sino ang nanalo? Sino ang darating para kunin siya? Ma'am, anong gagawin natin? Lalaban po tayo. Umiiyak na, sabi ni Ligaya. Ngunit paano? Paano lalaban ang isang ibon na may bali ng pakpak? Sakto 10:00 ng gabi. Isang sinag ng liwanag ang tumama sa bintana mula sa isang humintong sasakyan. Isang makintab at itim na kotse. Ang tunog ng makina nito ay tahimik ngunit may bigat. Napapitlag sila nang marinig ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Narinig nila ang maikling usapan ni Sinag at isang lalaki bago ang mabibigat na yabag paakyat sa hagdan. Nagtago si Liwayway sa likod ni Ligaya. Hinawakan niya ng mahigpit ang laylayan ng damit nito. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Si Sinag ang pumasok. Ang muka ay walang emosyon. Sa likod niya ay isang anino, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na coat. Nang humakbang ito pasulong sa liwanag, nakita ni Liwayway ang kanyang mukha. Hindi ito isang matandang mayaman o isang mukhang manyakis na inaasahan niya.
Ito ay isang lalaking may seryosong mukha, malalim ang mga mata, at may aurang puno ng kalmado at dignidad. Si Kalinaw. Diretso itong tumingin sa kanya, at sa mga mata nito, walang paghuhusga, walang pagnanasa. Tanging isang hindi maipaliwanag na lungkot at pag-aalala. Lumapit si Kalinaw, hindi kay Liwayway, kundi kay Ligaya. Iniabot niya rito ang isang susi ng kotse. Handa na ba kayo? Mahinahon niyang tanong. Ang boses ay malalim at matatag. Nagtatakang tumingin si Ligaya sa susi. Pagkatapos ay kay Liwayway. Si Liwayway naman ay nakatitig lamang kay Kalinaw. Ang isip ay blanko. Sumama na kayo sa kanya. Utos ni Sinag. Ang boses ay malamig. Bayad ka na, Liwayway. Ang salitang bayad ay parang isang sampal na gumising kay Liwayway. Ito na yon. Ito na ang katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga binti ay nanginginig. Sinundan niya si Ligaya palabas ng kwarto, pababa ng hagdan, at palabas ng pinto. Hindi siya lumingon. Ayaw niyang makita ang bahay na minsay naging pangarap niya at naging kulungan niya. Ayaw niyang makita ang mukha ni Sinag. Ang tanging dala niya ay ang mga damit sa kanyang katawan at ang durog niyang puso. Habang naglalakad siya sa malamig na hangin ng gabi, ang mga luha ay walang tigil na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang biyahe ay tahimik. Si Ligaya ang nagmamaneho, habang si Liwayway ay nasa passenger seat, nakatingin lamang sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ng Talaan ay unti-unting lumalayo. Hanggang sa napalitan ng kadiliman ng probinsya, ang biyahe ay tila walang katapusan. Hanggang sa pumasok sila sa isang maliit at tahimik na baryo. Huminto sila sa harap ng isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na gawa sa kahoy na papaligiran ng mga halaman. Ang hangin ay sariwa at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Bumaba si Kalinaw mula sa sarili niyang sasakyan na sumusunod pala sa kanila. Binuksan niya ang pinto ng bahay. Ito ang magiging tahanan ninyo pansamantala, sabi niya. Pumasok sina Liwayway at Ligaya. Ang loob ay simple, ngunit malinis. May mga gamit na, may pagkain na sa lamesa. Tiningnan ni Liwayway si Kalinaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Sino siya? Bakit niya ito ginagawa? Ano ang kapalit ng lahat ng ito? Lumapit si Kalinaw sa kanya, ngunit may distansya. Iniabot niya ang isang bagong cellphone. Dito ka ligtas, Liwayway. Wala nang makakasakit sa'yo. Sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palabas. Magpahinga na kayo. Babalik ako bukas. Sumakay siya sa kanyang kotse at umalis. Iniwan si Liwayway na nakatayo sa gitna ng sala ng isang bagong bahay. Sa isang bagong lugar, hawak ang isang bagong telepono. Ang kalayaan niya ay nabili na. Ngunit sa halip na gumaan ang pakiramdam, lalo lamang siyang napuno ng libu-libong katanungan tungkol sa lalaking nagligtas sa kanya at sa bukas na naghihintay para sa kanya. Ang unang sikat ng araw sa Baryo Payapa ay iba. Dito, ang liwanag ay malumanay. Humahalik sa mga dahon ng puno at gumigising sa mga ibon. Walang ingay ng trapiko, walang busina ng mga nagmamadaling sasakyan. Tanging ang payapang tunog ng kalikasan. Ngunit para kay Liwayway, ang katahimikang ito ay nakakabingi. Sanay siya sa tensyon. Sanay siyang maglakad na parang may tinatapakan na bubog. Laging handa sa susunod na sigaw o kalabog. Dito, ang kapayapaan ay isang dayuhan na hindi niya alam kung paano kakausapin. Sa loob ng maliit, ngunit maaliwalas na bahay, pakiramdam niya ay mas malaki pa rin ang kulungang nakapalibot sa kanyang puso. Ma'am Liway, naghanda po ako ng kape. Malambing na sabi ni Ligaya. Inilapag ang isang mainit na tasa sa lamesa. Mag-almusal na po tayo. Kailangan niyo pong lumakas. Ngumiti si Liwayway
Isang pilit na ngiti. Salamat gayang, hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Kahit ano po para sa inyo, ma'am, sagot ni Ligaya. Ang mga mata ay puno ng tapat na pag-aalala. Bandang umaga, isang kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Mabilis na nagtago si Liwayway sa likod ng kurtina. Ang puso ay agad na kumabog ng mabilis. Ngunit hindi ito ang kotse ni Sinag. Ito ang sasakyan ni Kalinaw. Bumaba ito, may dalang mga bayong na puno ng gulay, bigas, at iba pang pangangailangan. Mayroon din siyang bitbit na isang maliit na paper bag. Kumatok siya ng mahina sa pinto. Si Ligaya ang nagbukas. Sir Kalinaw, tuloy po kayo. Pumasok si Kalinaw. Ang presensya niya ay kalmado. Hindi nagbibigay ng anumang banta. Ngumiti siya nang bahagya nang makita si Liwayway. Kumusta ang unang gabi ninyo? Tanong niya. Ang boses ay magalang. Maayos naman po. Salamat po sa lahat ng ito. Halos pabulong na sagot ni Liwayway. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Inilapag ni Kalinaw ang mga pinamili sa lamesa para hindi na kayo mamroblema sa pagkain sa mga susunod na araw. Pagkatapos ay iniabot niya ang paper bag. At ito, para sa'yo. Nag-aalangang kinuha ito ni Liwayway. Sa loob, nakita niya ang isang libro, isang nobela tungkol sa isang hardin. Tumingala siya kay Kalinaw, puno ng pagtataka. Naisip ko lang na baka makatulong ang pagbabasa para maibsan ang isipan mo. Paliwanag ni Kalinaw, tila nahihiya. Hindi ako magtatagal. Gusto ko lang siguraduhin na maayos kayo. Kung may kailangan kayo, ito ang numero ko. Iniabot niya ang isang calling card. Tumawag lang kayo, anumang oras. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nang usisa. Hindi niya ipinaramdam kay Liwayway na may utang na loob ito sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam na rin siya at umalis. Kasing tahimik ng kanyang pagdating. Pinanood ni Ligaya ang pag-alis ng sasakyan. Mukha naman po siyang mabuting tao, ma'am. Sabi niya. Nararamdaman ko po. Hindi sumagot si Liwayway. Hawak niya ang libro. Isang simpleng bagay, ngunit para sa isang taong matagal nang hindi nakakatanggap ng anumang kabutihan, ito ay may malaking kahulugan. Ngunit kasabay nito ang tanong, bakit? Ano ang gusto niya? Ang isip niya ay puno pa rin ng pagdududa. Nang gabing iyon, ang mga anino ng kahapon ay bumalik upang dalawin siya. Sa kanyang panaginip, bumalik siya sa madilim na auction site. Naririnig niya ang mga halakhak, ang mga mapanghusgang komento. Nakita niya ang mukha ni Sinag, tumatawa habang itinuturo siya. Pabigat, walang silbi, ibenta. Paulit-ulit na sigaw nito. Ang numero sa screen ay patuloy na tumataas at ang bawat pagtaas ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Sold! Nagising si Liwayway na humihingal. Ang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Napasigaw siya ng mahina. Huwag! Pakiusap! Agad na pumasok si Ligaya sa kanyang kwarto. Binuksan ang ilaw. Ma'am! Ma'am Liway! Gising po! Niyakap niya ito ng mahigpit. Panaginip lang po iyon. Ligtas na kayo dito. Wala na siya. Humagulgol si Liwayway sa balikat ni Ligaya. Hindi siya nawawala gayang. Nandito pa rin siya. Sabi niya, itinuturo ang kanyang ulo at dibdib. Nandito pa rin. Kinabukasan, upang maiba naman ang kanilang gawain, naglakas loob si Liwayway na samahan si Ligaya sa maliit na palengke ng baryo. Sinubukan niyang ngumiti sa mga taong bumabati sa kanila. Ang simple at payapang buhay sa baryo ay unti-unting nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kanya. Habang namimili sila ng isda, narinig niya ang usapan ng dalawang babae sa kabilang pwesto. Naku, narinig mo ba yung balita mula sa syudad? Sabi ng isa. May malaking eskandalo daw. Isang kilalang negosyante, sangkot daw sa kung anong sindikato.
Kawawa naman daw yung asawa. Oo nga raw eh. Tisk, tisk, tisk. Ang mga mayayaman talaga kung ano-ano ang pinaggagawa. Sagot ng kausap. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Nabitawan niya ang bayong na hawak. Ang mga salitang yon, kahit hindi diretsong tumutukoy sa kanya, ay nagpabalik ng lahat ng takot. Ang kanyang kahihiyan ay hindi isang sikreto. Ito ay isang balita na kumakalat. Ma'am, ayos lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Ligaya. Umuwi na tayo, Gayang. Pakiusap. Nanginginig na, sabi ni Liwayway. Pag-uwi nila, sinubukan ni Liwayway na ibaling ang kanyang atensyon sa librong bigay ni Kalinaw. Ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Hapon na nang may isang batang lalaki na kumatok sa kanilang pinto. May iniabot itong isang sobrang kulay brown. Para daw po sa inyo, sabi ng bata. At mabilis na tumakbo paalis. Walang pangalan ng nagpadala, walang address. Kinakabahang tiningnan ito ni Liwayway. Baka po galing kay Sir Kalinaw? Mungkahi ni Ligaya. Dahan-dahan, pinunit ni Liwayway ang sobre. Ang laman nito ay hindi isang sulat. Isa itong litrato. Ang litrato nila ni Sinag nung araw ng kanilang kasal. Masaya sila. Nakangiti sa kamera. Tila walang anumang problema sa mundo. Ang alaala ng araw na yon ay parang lason na muling gumapang sa kanyang mga ugat. At sa likod ng litrato, merong isang maikling mensahe na kasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Sinag. Ang bawat letra ay tila isinulat ng may diin at galit. Hindi ka kailanman magiging malaya. Babalik ako. Nabitawan ni Liwayway ang litrato. Nahulog ito sa sahig. Ang nakangiting mukha nila ay nakaharap sa kanya. Isang mapait na paalala ng isang kasinungalingan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang payapang baryo, ang ligtas na bahay, lahat ay biglang naging isang ilusyon. Ang mga anino ng kahapon ay hindi lamang mga panaginip. Ang mga ito ay totoo. At isa sa mga aninong yon ay paparating. Habang tinatahak ni Kalinaw ang daan, patungo sa Baryo Payapa, ang manibela ay mahigpit na hawak ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa bilis ng takbo, kundi dahil sa bigat na nararamdaman niya. Ang imahe ni Liwayway kahapon, ang takot sa mga mata nito, ang panginginig ng kanyang mga kamay, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Alam niyang ang paglaya mula kay Sinag ay hindi sapat. Ang mga sugat na iniwan nito ay malalim at ang mga anino ng kahapon ay mahaba. Ang pagbisita niya kahapon ay isang pagsubok. Gusto niyang ipakita na naroon siya, ngunit ayaw niyang maging isang pabigat o isang paalala ng transaksyong naganap. Ang libro ay isang maliit na hakbang, isang paraan para sabihing, iniisip kita bilang isang tao, hindi bilang isang bagay na binili. Ngayon, mayroon siyang mas malaking gagawin. Kailangan niyang simulan ang pagbuo ng isang tulay. Isang tulay na gawa sa pagtitiwala. At alam niya, ang pundasyon ng tulay na yon ay kailangang magmula sa katotohanan. Hindi pa niya kayang sabihin ang buong katotohanan, ang tungkol sa kanyang ama, sa kumpanya, sa mas malaking plano laban kay Sinag. Masyado pa itong maaga. Baka isipin lamang ni Liwayway na isa lamang siyang piyesa sa isang laro. Ang kailangan niyang ipaalam ay ang katotohanan ng kanyang puso. Nang dumating siya sa maliit na bahay, sinalubong siya ni Ligaya sa pinto. May pag-iingat pa rin sa mga mata ng tapat na kasambahay, ngunit may bahagya na ring pagtanggap. Sir Kalinaw, magandang umaga po. Bati nito. Magandang umaga, Ligaya. Si Liwayway? Nasa loob po, sa may bintana. Mula pa po kanina ay tahimik lang. Sagot ni Ligaya, ang boses ay may halong pag-aalala. Pumasok si Kalinaw. Nakita niya si Liwayway, nakaupo sa isang silyang yantok, nakatingin sa labas, ngunit ang tingin ay malayo.
Ang litrato mula sa sobre ay nakapatong sa maliit na mesa sa tabi niya. Nakataob. Agad na naramdaman ni Kalinaw ang bigat sa hangin. May nangyari. Liwayway! Tawag niya ng marahan. Nagulat ito at mabilis na itinago ang litrato sa ilalim ng libro. Ang kilos na yon ay nagsabi sa kanya ng lahat. Kalinaw! Sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Napadaan ka. Dinalhan ko kayo ng almusal. Sabi niya. Inilapag ang isang supot ng mainit na pandesal at kape sa lamesa. Pero hindi lang yan ang sadya ko. Umupo siya sa silyang nasa tapat niya. May sapat na distansya upang hindi niya maramdaman na nasusukol. Gusto kong mag-usap tayo, kung okay lang sa'yo. Tumango lamang si Liwayway. Ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Huminga ng malalim si Kalinaw. Alam mo, Liwayway, hindi sa auction site ang unang beses na nakita kita. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Ang mga mata nitong puno ng kalituhan ay sa wakas ay tumitig sa kanya. Maraming taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy niya. Estudyante ka pa lang noon. Nagtatrabaho ka bilang part-timer sa isang maliit na kapihan sa may kanto ng University Belt. Kape at Pangarap ang pangalan ng lugar. Ang pagbanggit sa pangalan ng kapihan ay tila isang susi na nagbukas ng isang nakasaradong pinto sa alaala ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki sa pagkabigla. Nandoon ako halos araw-araw, tahimik lang sa isang sulok, nagbabasa. Kwento ni Kalinaw, isang maliit na nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Palagi kitang pinagmamasdan. Pagod ka? Halata sa mga mata mo, pero hindi ka sumusuko. May isang beses, may isang mayabang na customer na nagreklamo sa kape niya. Sinigawan ka niya. Imbis na makipagtalo, ngumiti ka lang at sinabing, "Pasensya na po, papalitan ko po." Bumalik ka na may dalang bagong kape. Ang kabaitan at katatagan mo sa kabila ng lahat. Tumatak iyon sa akin. Nakatitig lamang si Liwayway, ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. Parang isang eksena mula sa isang pelikula ang kanyang naririnig. Isang pelikulang hindi niya alam na bahagi pala siya. Simula noon, hindi ka na naalis sa isip ko. Pag-amin ni Kalinaw, ang kanyang boses ay mas bumaba, puno ng sinseridad. Palihim kitang sinusubaybayan mula sa malayo. Hindi bilang isang stalker, mabilis niyang dagdag, may bahid ng hiya. Kundi bilang isang taong humahanga, isang taong nag-aalala. Nang malaman kong ikakasal ka na, kay Sinag, sinubukan kong kalimutan. Akala ko, iyon na ang magpapasaya sa'yo. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Nagkamali ako at pinagsisisihan kong wala akong ginawa noon. Kaya nang makita ko ang auction, nang makita ko kung anong ginagawa niya sa'yo, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling mananahimik lang. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liwayway, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Sa loob ng maraming taon, ang tingin sa kanya ng mga tao ay bilang asawa ni Sinag. Isang palamuti, isang ari-arian. Ngayon, may isang taong nagsasabi sa kanya na nakita siya nito bilang siya, bilang si Liwayway. Ang estudyanteng pagod, pero lumalaban. Dahil sa katapatang yon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na tanungin ang bagay na bumabagabag sa kanya. Itinuro niya ang librong nakatakip sa litrato. Nakatanggap ako nito kahapon. Sabi niya, ang boses ay nanginginig pa rin. Galing sa kanya. May mensahe sa likod. Tumingin si Kalinaw sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong sabi? Sabi niya, babalik daw siya. Na hindi ako magiging malaya. Sabi ni Liwayway, ang takot ay muling gumapang sa kanyang boses. Tumingin siya kay Kalinaw. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Kalinaw,
Kaya pa ba niya akong saktan? Ang tanong na yon ay parang isang punyal sa dibdib ni Kalinaw. Tumayo siya, lumuhod sa harap ni Liwayway at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kaunting kapanatagan. Makinig ka, Liwayway. Sabi niya, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Habang narito ako, hindi kanya magagalaw. Hindi ko hahayaang saktan kanya ulit. Pangako iyan. Sa sandaling iyon, naniwala si Liwayway. Ngunit sa isip ni Kalinaw, alam niyang ang pangakong yon ay mas mahirap tuparin kaysa sa inaakala. Biglang tumunog ang telepono ni Kalinaw. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama. Nag-excuse siya at lumabas ng bahay para sagutin ito. Dad! Kalinaw! May problema, sabi ni Don Emilio sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. Tumawag ang mga abogado. May gusto raw kumausap sa atin. Mayroon daw siyang hawak na mga ebidensya laban sa lahat ng ilegal na transaksyon ni Sinag sa kumpanya. Sino? Tanong ni Kalinaw. Ang kanyang noo ay kumunot. Nag-aalangan na sumagot si Don Emilio. Si Mahalina Suarez. Nanlamig ang dugo ni Kalinaw. Si Mahalina. Ang ahas na kasama ni Sinag sa lahat ng kasamaan nito. Gusto niyang makipag-ugnayan. Pagpapatuloy ng kanyang ama. Handa raw siyang tumestigo kapalit ng immunity. Pero mag-iingat tayo, Kalinaw. Hindi ko gusto ang amoy nito. Napatitig si Kalinaw sa bahay kung nasaan si Liwayway. Isang bagong manlalaro ang pumasok sa laro. Isang taong kasing peligroso kung hindi man mas masahol pa kaysa kay Sinag. It could be a trap, son. Huling babala ng kanyang ama bago ibaba ang tawag. Isang bitag. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Liwayway na nagsisimula pa lamang maniwala na posible ang kalayaan. Sa paningin ni Mahalina, nakatayo si Mahalina Suarez sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng isang marangyang banyo. Pinagmasdan niya ang kanyang perpektong kolorete sa labi at ang ayos ng kanyang mamahaling damit. Walang bakas ng takot o pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, mayroong isang matalas na kalkulasyon sa kanyang mga mata. Si Sinag Zamora ay isang tanga, isang aroganteng tanga. Akala niya ay kaya niyang kontrolin ang lahat, pati na siya. Ngunit sa lahat ng taon na ginugol niya bilang kanyang sekretarya at kalaguyo, hindi lang katawan ang ibinigay niya. Nakinig siya, nagmasid, nag-ipon. Habang si Sinag ay abala sa pagpaplano kung paano itatago ang pera, si Mahalina naman ay abala sa pag-ipon ng ebidensya. Mga kopya ng dokumento, mga recording ng usapan, mga bank statement na itinago niya sa isang ligtas na lugar. Alam niyang darating ang araw na lulubog ang barko ni Sinag at hindi siya sasama sa paglubog nito. Sa halip, gagamitin niya ang paglubog nito para lumangoy patungo sa sarili niyang isla ng kayamanan. Ilang sandali pa, pumasok na siya sa conference room ng isang kilalang law firm. Sa tapat niya ay nakaupo ang matandang abogado ni Don Emilio Silang. Ang hangin ay formal at malamig. Miss Suarez, simula ng abogado. My client is willing to listen. What do you have for us? Isang nangisi ang sumilay sa labi ni Mahalina. Inilapag niya sa mesa ang isang itim na folder. Lahat ng kailangan ninyo para idiin si Sinag Zamora ay nandyan, sabi niya. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Money laundering, tax evasion, pandaraya sa mga kontrata ng korporasyon ng araw. Kumpleto. Tiningnan ng abogado ang mga dokumento. Ang kilay ay bahagyang tumaas sa pagkamangha at pagkadismaya sa kanyang nakikita. And in exchange? Tanong ng abogado. Simple lang, sagot ni Mahalina. Isinandal ang likod sa upuan. Full immunity from all charges at 10% ng lahat ng assets na mababawi mula kay Sinag. Consider it my finder's fee. Hindi nakaimik ang abogado sa kanyang katapangan. Hindi ito isang nagsisising kasabwat.
Ito ay isang negosyante na nagbebenta ng impormasyon. Gusto kong idiin, attorney. Dagdag ni Mahalina, ang kanyang boses ay naging matalas. Hindi ko ito ginagawa dahil sa konsensya. Ginagawa ko ito dahil si Sinag ay isang tangang ipinagkanulo ako. At sa mundong ito, ang mga traidor ay dapat parusahan. At ang mga matatalino, tulad ko, ay dapat kumita. Sa paningin ni Liwayway, ang mga sumunod na araw sa Baryo Payapa ay nagkaroon ng bahagyang liwanag. Ang pag-amin ni Kalinaw ay parang isang balsamo sa kanyang mga sugat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang nakikita siya na mayroon siyang halaga. Sinimulan niyang basahin ang librong bigay nito. At sa mga pahina tungkol sa pag-aalaga ng hardin, unti-unti niyang nahanap ang isang uri ng kapayapaan. Isang umaga, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa labas, dumaan ang isang kapitbahay na may dalang dyaryo. Liway! Naku, nakita mo na ba ang balita? Grabe ang nangyayari sa syudad. Sabi nito, iniabot sa kanya ang pahayagan. Kinuha ito ni Liwayway, ang puso ay agad na kinabahan. At doon, sa harap na pahina, nakita niya ang mukha ni Sinag. Malaki at nakabold ang headline. CEO ang korporasyon ng Araw Sinag Zamora. Inaakusahan ng pandaraya at money laundering. Misteryosong pagbenta sa asawa. Iniimbestigahan. Parang gumuho ang lupa sa kanyang paanan. Binasa niya ang artikulo. Ang mga salita ay lumalabo sa harap ng kanyang mga mata. Detalyado ang lahat. Ang mga alegasyon ng pandaraya, ang pagkalugi ng kumpanya, at ang pinakamasakit sa lahat, isang buong talata na nakatuon sa iskandalosong online auction kung saan ibinenta di umano ni Zamora ang kanyang sariling may bahay. Sige nga ba, Liwayway salaysay, sa halagang 120 million piso. Ang kanyang pangalan, ang kanyang kahihiyan, inilathala para mabasa ng buong mundo. Nabitawan niya ang dyaryo. Tumakbo siya papasok ng bahay. Ang paghinga ay mabigat at mabilis. Pakiramdam niya ay nasusukol siya na ang mga pader ng ligtas na bahay na ito ay unti-unting lumalapit para durugin siya. Ma'am, anong nangyari? Nag-aalalang salubong ni Ligaya. Itinuro lang ni Liwayway ang dyaryo na naiwan sa labas. Nang makita ito ni Ligaya, napamura ito sa galit. Dumating si Kalinaw ng hapong yon at naabutan niya si Liwayway na nakabaluktot sa isang sulok. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod tulad noong unang gabi nito sa baryo. Ang kaunting pag-usad na nagawa nila ay biglang nawala. Liwayway. Mahinang tawag niya. Ang puso ay puno ng sakit para sa kanya. Alam na ng lahat. Bulong ni Liwayway, hindi tumitingin sa kanya. Pinagtatawanan na ako ng buong mundo. Isa akong produkto. Isang nabiling babae. Hindi yan totoo, sabi ni Kalinaw. Lumuhod sa harap niya. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito, ngunit iniwas niya ito. Poprotektahan kita. Paano? Sigaw ni Liwayway. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at galit. Paano mo ako poprotektahan mula dito? Mabubura mo ba ang pangalan ko sa lahat ng dyaryo? Mabubura mo ba sa isip ng mga tao na ako ang babaeng may presyo? Walang naisagot si Kalinaw dahil alam niyang tama si Liwayway. Ito ay isang laban na hindi kayang ipanalo ng pera o lakas. Sa gitna ng kanilang tensyon, biglang tumunog ang bagong cellphone na bigay ni Kalinaw kay Liwayway. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangang sinagot ito ni Liwayway. Inilagay sa speaker mode. Hello? Isang pamilyar, matamis ngunit puno ng kamandag na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Kumusta ka, Liwayway? Alam kong narinig mo na ang mga balita. Nanigas si Liwayway. Ang boses na yon, si Mahalina.
Nakakagulat, 'di ba? Kung paano bumabaliktad ang mundo. Pero huwag kang mag-alala, nagsisimula pa lang ang palabas. At sa pagkakataong ito, pareho tayong bida. Anong, anong kailangan mo? Nanginginig na tanong ni Liwayway. Isang malamig na tawa ang narinig niya. Simple lang, gusto ko lang mag-hello para masanay ka na sa boses ko. Dahil magkikita rin naman tayo. Malapit na tayong magkita sa hukuman. At ibinaba na nito ang tawag, nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa silid at isang bagong uri ng takot sa puso ni Liwayway. Ang takot na ang babaeng sumira sa kanyang tahanan ay siya ring hahatol sa kanyang kapalaran. Ang loob ng korte ay malamig. Ang amoy ng lumang papel at mabibigat na kahoy ay tila sumasakal kay Liwayway. Bawat sulok ay puno ng daan-daang estranghero. Ang kanilang mga mata ay parang mga matatalim na kutsilyong humuhusga sa bawat kilos niya. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa auction, ngunit sa pagkakataong ito, ang buong mundo ang nanonood. Sa kanyang tabi, mahigpit ang hawak ni Ligaya sa kanyang kamay. Sa likuran niya, nararamdaman niya ang presensya ni Kalinaw, isang tahimik na anino ng suporta. Ngunit kahit na naroon sila, pakiramdam ni Liwayway ay nag-iisa siya sa gitna ng isang malawak na dagat ng panghuhusga. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Sinag, nakasuot ng mamahaling suit. Ang mukha ay kalmado na parang wala siyang anumang kasalanan. Sa tabi niya, ang kanyang abogado ay abala sa pagbabasa ng mga papel. Ilang upuan ng layo, naroon si Mahalina. Ang postura ay perpekto, ang tingin ay matalas. Para silang mga manonood ng isang dula kung saan siya ang bida na nakatakdang mamatay sa huli. The prosecution calls Koiral Ginyang Liwayway Salaysay to the witness stand. Ang boses ng piskal ay umaling-awngaw sa nakabibinging katahimikan. Tumayo si Liwayway. Ang mga tuhod ay nanginginig. Bawat hakbang patungo sa upuan ng testigo ay parang 1 kilometrong paglalakbay sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang umupo siya at nanumpa, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang mga unang tanong ay madali lang, tungkol sa simula ng kanilang pagsasama ni Sinag. Ngunit habang tumatagal, ang mga tanong ay unti-unting bumibigat, binubuklat ang mga pinakamasasakit na alaala ng kanyang buhay. At pagkatapos, tinawag si Mahalina. Tumayo ito nang may kumpiyansa. Ang bawat hakbang ay parang isang modelo sa runway. Umupo siya sa witness stand at sa ilalim ng liwanag ng korte, mukha siyang isang inosenteng biktima. Ang kanyang testimonya ay perpektong isinadula. Inamin niya ang relasyon nila ni Sinag, ngunit ipinalabas niyang siya ay nilinlang din, isang babaeng umibig sa mga maling pangako. Pagkatapos ay inilatag niya ang lahat ng ebidensya laban kay Sinag, ang mga dokumento, ang mga bank account, na parang isang bayaning nagbubunyag ng katotohanan. Oo, nagkamali ako. Sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig para sa dramatikong epekto habang nakatingin sa mga hurado. Nagpadala ako sa isang lalaking akala ko ay sasagip sa akin. Ngunit nang makita ko ang tunay niyang kulay, nang malaman ko ang ginagawa niya hindi lang sa kumpanya, kundi pati na rin sa kanyang asawa, alam kong kailangan kong gawin ang tama. Isang tusong sulyap ang ipinukol niya kay Liwayway. Hindi ko kailanman hinayaan ang sarili kong maging isang biktima lang. Lumaban ako. Ang mga salitang yon ay isang sampal, isang patagong insulto. Ipinapamukha niyang si Liwayway ay mahina. Isang taong hinayaan lang ang sarili na tapak-tapakan. Ngunit ang pinakamasahol na bahagi ay nang magsimula na ang cross-examination mula sa abogado ni Sinag, isang matandang lalaki na nagngangalang Attorney Robles, na ang mga mata ay kasing lamig ng sa isang buhaya. Jiyengge Salaysay. Simula niya, ang boses ay malumanay,
ngunit puno ng lason. Nabanggit sa mga balita at sa testimonya kanina ang isang di umano'y auction. Totoo po ba na kayo ay ibinenta sa halagang 150 million powder? Nagsimula ang bulungan sa loob ng korte. Namutla si Liwayway. Tumango lamang siya, hindi makapagsalita. 150 milyon, ulit ng abogado. Tinitiyak na maririnig ng lahat. Gang Salaysay, sa inyong kalagayan bilang isang simpleng may bahay na walang trabaho, hindi ba't isang malaking sweldo iyon para sa ilang taong pagsasama ninyo ni Mr. Zamora? Objection! Sigaw ng piskal. Irrelevant and insulting. Sustained! Sabi ng hukom, ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay naikalat na. Hindi tumigil si Atty. Robles ang Meng Salaysay. Mayroon po ba kayong kaalaman na ang korporasyon ng araw ay nalulugi na bago pa man ang insidenteng ito? Hindi po ba't ang inyong maluho at magastos na pamumuhay ang isa sa mga dahilan kung bakit kinailangan ni Mr. Zamora na gumawa ng mga desperadong hakbang? Hindi yan totoo. Sa wakas ay nasabi ni Liwayway, ang boses ay basag. Hindi ba't totoo rin, Gong Salaysay, na ang lalaking bumili sa inyo, si G. Kalinaw Silang, ay anak ng may-ari ng korporasyon ng araw? Patuloy ng abogado. Hindi po ba ito isang magandang plano? Isang palabas para makuha ninyo ang simpatiya ng lahat. At sa huli, makuha ang isang malaking halaga mula sa isang mayamang tagapagligtas? Doon na gumuho ang mundo ni Liwayway. Ang mga akusasyon ay sunod-sunod na tumama sa kanya. Hindi na siya biktima sa mata ng mga tao. Isa na siyang oportunista, isang manggagamit. Ang kanyang sakit ay ginagawang isang kasinungalingan. Umiikot ang kanyang paningin. Humihina ang mga tunog sa paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang mapanuyang nangisi sa labi ni Sinag at ang malamig, mapanuring tingin ni Mahalina. Hindi niya na kaya. Tama na. Bulong niya. Tama na. Bigla siyang tumayo, na ikinagulat ng lahat. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng witness stand, palabas ng courtroom, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa sakit. Nasalubong niya si Kalinaw sa pasilyo. Niyakap siya nito ng mahigpit habang humahagulgol siya sa dibdib nito. Hindi ko na kaya, Kalinaw, sabi niya. Ang bawat salita ay kinakain ng kanyang mga hikbi. Ayoko na. Masyado nang masakit. Hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang silang manalo. Ito na ang kanyang sukdulan. Ang lahat ng lakas na sinubukan niyang ipunin ay naubos na. Sa sandaling iyon, sa bisig ng lalaking sumagip sa kanya, naramdaman ni Liwayway na tuluyan na siyang talo. Hinawakan ni Kalinaw ang kanyang mukha. Pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi, Liwayway. Hindi tayo susuko. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang ama. May pag-aalangan niya itong sinagot. Dad? Ang boses ni Don Emilio ay apurado at puno ng panganib. Kalinaw, kailangan mong ilayo si Liwayway dyan ngayon na. Kakatanggap lang ng mga abogado natin ng isang mosyon mula sa kampo ni Sinag. Mayroon daw silang bagong ebidensya na ipipresinta bukas. Anong ebidensya? Kinakabahang tanong ni Kalinaw. Hindi ko alam ang detalye, sagot ng kanyang ama. Pero sinabi ng source ko na ito ay isang bagay na kayang baliktarin ang buong kaso at ilagay si Liwayway sa mas matinding panganib. Nabitawan ni Kalinaw ang telepono. Niyakap niya si Liwayway na patuloy pa ring umiiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamasamang bahagi ay malapit pa lang magsimula. Habang yakap ni Kalinaw si Liwayway sa malamig na pasilyo ng korte, isang nag-aalab na determinasyon ang pumalit sa takot sa kanyang puso. Ang paghikbi nito sa kanyang dibdib
ay hindi tunog ng pagkatalo. Para sa kanya, ito ay isang sigaw ng tulong. Isang hamon na hindi niya uurungan. Hindi niya hahayaang manalo si Sinag. Hindi sa ganitong paraan. Ligaya! Tawag niya sa kasambahay na nakatayo sa di kalayuan. Ang mukha ay basang-basa rin ng luha. Iuwi mo na si Liwayway sa Baryo Payapa. Huwag kayong hihinto kahit saan. Siguraduhin mong ligtas siya. Pero sir, ako na ang bahala dito. Matigas na sabi ni Kalinaw. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Kailangan kong harapin ang bagyo. Kailangan ninyong maging ligtas mula rito. Sa tulong ni Ligaya, maingat niyang inalalayan si Liwayway na tila wala na sa sarili patungo sa sasakyan. Bago ito isara ang pinto, hinawakan niya ang kamay ni Liwayway. Pangako, Liwayway, bulong niya. Hindi pa ito tapos. Nang makaalis na ang sasakyan, bumalik si Kalinaw sa loob, hindi sa courtroom, kundi dire-diretso sa opisina ng kanyang ama sa korporasyon ng araw. Naabutan niya si Don Emilio Silang na nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatanaw sa syudad. Ang mga kamay ay nasa likod. Ang silid ay puno ng tensyon. Ang ebidensya ni Sinag, ito ay isang pag-atake sa reputasyon ni Liwayway. Wayway Dad. Simula ni Kalinaw. Gagamitin niya ang lahat para palabasin na kasabwat si Liwayway sa isang plano para makakuha ng pera. Alam ko, sagot ni Don Emilio, humarap sa kanya. At kailangan nating mahanap ang panangga. Bago pa man niya ito mailabas, kailangan nating malaman kung sino ang mga kakampi niya at sino ang mga kaaway. Magdamag silang nag-usap kasama ang kanilang mga pinagkakatiwalaang imbestigador at abogado. Sinuri nila ang bawat dokumento, bawat transaksyon, bawat posibleng koneksyon ni Sinag. At doon, sa gitna ng gabing iyon, isang pangalan ang lumitaw. Vengeance 12, sabi ng imbestigador, itinuturo ang isang file sa screen. Ang misteryosong bidder na tumapat sa'yo, Kalinaw. Natuntun namin siya. Ang tunay niyang pangalan ay Ricardo De Leon. Isa siyang maliit na negosyante na nabankrupt 5 taon na ang nakalipas matapos lokohin ni Sinag sa isang investment deal. Nawala sa kanya ang lahat. Malinaw na gusto niyang bilhin si Liwayway, hindi para sa pagnanasa, kundi para gamitin bilang panakit kay Sinag. Gusto niyang iparanas kay Sinag ang pakiramdam na mawalan ng isang bagay na mahalaga. Isang piraso ng puzzle ang nabuo, ngunit kailangan pa nila ng mas matibay. Biglang may naalala si Kalinaw. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Ligaya. Ligaya, may itatanong ako. Sabi niya, sa lahat ng panahon mo sa bahay ni Sinag, mayroon ka bang napansin na kakaiba sa mga ginagawa niya? Kahit pinakamaliit na detalye. Katahimikan ang sumagot sa kabilang linya habang nag-iisip si Ligaya. Wala naman po, sir. Maliban na lang po sa isang bagay. Minsan po, nakita ko siyang nagsusulat sa opisina niya. Paulit-ulit. Akala ko po ay pumipirma siya ng mga dokumento. Pero nang sumilip po ako, ang isinusulat niya ay hindi pangalan niya. Isang pangalan ng babae. Althea. Althea Cruz. Sino si Althea Cruz? Tanong ni Kalinaw. Hindi ko po alam, sir. Pero ang pinagtataka ko po, parang pinapractice niya ang pirma nito. Ang maliit na detalye na yon ang nagsilbing kidlat sa kadiliman. Mabilis na ipinacheck ni Kalinaw at ng kanyang ama ang pangalan at doon nila natuklasan ang pinakamalaking alas ni Sinag. Si Althea Cruz ay isa sa mga board members ng isang shell corporation kung saan itinatago ni Sinag ang lahat ng ninakaw niyang pera. Ang lahat ng dokumento ay pirmado di umano ni Althea Cruz. Forgery, bulong ni Don Emilio. Ginagamit niya ang pirma ng iba para itago ang kanyang mga krimen. Ito na ang kailangan natin. Ngunit alam ni Kalinaw na ang ebidensyang ito ay walang silbi
kung si Liwayway mismo ay sumuko na. Bumalik siya sa Baryo Payapa kinaumagahan. Naabutan niya si Liwayway sa hardin, nakaupo sa damuhan, walang buhay ang mga mata. Ang apoy na minsan niyang nakita rito ay tuluyan ng namatay. Umupo siya sa tabi nito. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya lang ang katahimikan na mamayani. Nahanap na namin ang bala para labanan siya, Liwayway. Sabi niya sa wakas. Hindi ito kumibo. Pero kailangan kita. Pagpapatuloy niya. Kailangan kong lumaban ka. Hindi para sa akin, hindi para sa kaso, kundi para sa sarili mo. Umiling si Liwayway. Isang luha ang muling pumatak. Wala nang natira sa akin para ipaglaban, Kalinaw. Isa na lang akong kahihiyan. Doon na hindi napigilan ni Kalinaw ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang mga balikat nito at marahang iniharap sa kanya. Makinig ka sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagmamahal. Ang babaeng nakikita ko ngayon ay hindi ang babaeng nakilala ko. Ang babaeng nakilala ko sa kapihan noon ay pagod, pero hindi sumusuko. Nasasaktan, pero hindi nagpapatalo. Hinaharap niya ang bawat aroganteng customer ng may ngiti. Siya ang babaeng hinangaan ko mula sa malayo. Siya ang babaeng minahal ko kahit hindi niya alam. Natigilan si Liwayway. Ang mga salitang minahal ko ay tumagos sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Mahal kita, Liwayway. Pag-amin ni Kalinaw, ang bawat salita ay totoo at mabigat. Mahal kita, hindi dahil naaawa ako sa'yo. Mahal kita, dahil sa lakas na nakikita ko sa'yo. Isang lakas na pilit mong itinatago ngayon. Huwag mong hayaan na sisinag ang manalo. Huwag mong hayaang siya ang magsabi kung sino ka at kung ano ang halaga mo. Ikaw ang magsasabi niyan. Lumaban ka, Liwayway. Ipakita mo sa kanila. Ipakita mo sa sarili mo na hindi ka isang produkto. Ikaw ang bagyo. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa loob ng ilang sandali, nanatiling naninigas si Liwayway sa kanyang mga bisig. Ngunit unti-unti, naramdaman ni Kalinaw ang pagbabago. Ang mga kamay nito na kanina'y walang buhay ay dahan-dahang gumanti ng yakap. Ang mga hikbi nito ay naging malalim na paghinga. Nang humiwalay sila, iba na ang kislap sa mga mata ni Liwayway. Wala na ang kawalan ng pag-asa. Napalitan ito ng isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy ng galit, determinasyon at panibagong pag-asa. Tumango siya. Tama ka, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi pa ito tapos. Sa pagbabalik nila sa korte, iba na ang Liwayway na pumasok. Nakataas ang kanyang noo. Ang kanyang mga hakbang ay may bigat at layunin. Nang muli siyang tawagin sa witness stand at sinubukang atakihin ni Attorney Robles. Geneng Salaysay, maaari mo bang ipaliwanag sa korteng ito kung bakit? Hindi! Putol ni Liwayway. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas na nagpatigil sa buong silid. Tumingin siya ng diretso sa hukom, pagkatapos ay sa mga hurado, at sa huli, kay Sinag. Hindi ako narito para magpaliwanag ng mga kasinungalingan ninyo. Nandito ako para sabihin ang katotohanan. Sinubukan ninyong durugin ang pagkatao ko. Ibinenta ninyo ako na parang isang bagay. Pero nagkakamali kayo kung akala ninyo ay nagtagumpay kayo. Handa na akong harapin ang lahat dahil alam kong sa laban na ito, hindi na ako nag-iisa. Ang pagpasok ni Liwayway sa courtroom sa araw na yon ay ibang-iba. Ang hangin ay ganoon pa rin kalamig. Ang mga pader ay ganoon pa rin kataas. Ngunit ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang matatag na kalmado. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak. Ang kanyang tingin ay diretso. Hindi na siya ang biktimang nagtatago sa likod ni Ligaya o umaasa sa anino ni Kalinaw. Ngayon, dala niya ang sarili niyang liwanag. Nang muli siyang maupo sa witness stand, ang buong silid ay tumahimik.
nag-aabang. Maging si Attorney Robles ay tila nag-iba ng diskarte. Ramdam ang pagbabago sa babaeng nasa kanyang harapan. Giyeng salaysay, muling simulan ng abogado. Ipagpatuloy natin. Sinasabi ninyong kayo ay biktima. Ngunit paano namin paniniwalaan ang isang babaeng pumayag na ibenta ang sarili para sa pera? Hindi kumurap si Liwayway. Tumingin siya ng diretso sa mata ng abogado, pagkatapos ay sa mga hurado. Hindi po ako pumayag. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Ako po ay ipinagkanulo. Ako po ay tinalikuran. Ako po ay ginawang isang bagay na walang halaga ng lalaking nangako sa harap ng Diyos na poprotektahan ako. Ang tanong po, attorney, ay hindi kung bakit ako pumayag. Ang tamang tanong ay, anong klaseng halimaw ang kayang gawin iyon sa taong minsan niyang tinawag na asawa? Isang bulungan ng pagsang-ayon ang narinig sa loob ng korte. Natigilan si Attorney Robles. Sa unang pagkakataon, nawalan ito ng sasabihin. Oo, nasaktan ako. Pagpapatuloy ni Liwayway, ang kanyang tingin ngayon ay nakatuon na kay Sinag, na sa unang pagkakataon ay nagpakita ng bahagyang pagkataranta. Dinurog ninyo ako. Inalis ninyo ang aking dignidad. Ginawa ninyo akong katatawanan sa buong mundo. Akala ninyo, sa paggawa ninyo niyon, ay tuluyan na ninyo akong mapapatahimik. Pero nagkamali kayo dahil ang isang taong wala nang natitira ay siya ring taong wala nang kinatatakutan. Pagkatapos ng kanyang testimonya, ang piskal na ang tumayo. Your Honor, the prosecution would like to present our new evidence. Sunod-sunod na iprinisenta ang mga dokumento, mga bank statement mula sa mga offshore accounts, mga pekeng kontrata, lahat ay nagpapatunay sa malawakang pandaraya at money laundering na ginawa ni Sinag. Ang depensa ni Sinag ay iisa, hindi niya pirma ang nasa mga dokumento. Ang lahat ay pirmado ng isang Althea Cruz. At sino po si Althea Cruz? Tanong ng piskal kay Sinag. Isa sa mga business partners ko. Siya ang may control sa mga account na yon. May kumpiyansang sagot ni Sinag. Your Honor, sabi ng piskal, we would like to call a handwriting expert to the stand. Isang matandang lalaki ang umupo at sinuri ang mga pirma sa dokumento at isang sample ng sulat kamay ni Sinag mula sa isang lumang kontrata. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingin siya sa hukom. Your Honor, after careful analysis, I can conclude with 100% certainty the signature of Althea Cruz and the handwriting of Mr. Sinagzamora were written by the same person. It is a clear case of forgery. Isang malakas na gasp ang pumuno sa silid. Lahat ng mata ay napunta kay Sinag. Ang maskara ng kanyang kumpiyansa ay biglang nabasag. Isang butil ng pawis ang tumulo sa kanyang noo. Ngunit hindi pa doon natapos. Muling tinawag ng piskal si Mahalina Suarez. Miss Suarez, sabi ng piskal, sinabi ninyo na tumutulong kayo sa ngalan ng katarungan. Ngunit ayon sa aming source, humingi kayo ng full immunity at 10% ng assets ni Mr. Zamora. Ito po ba ang presyo ng inyong katarungan? Namutla si Mahalina. I was ensuring my safety. O tinitiyak ninyo ang inyong kita? Putol ng piskal. Bigla itong naglabas ng isang audio recorder. Your Honor, this is a recording of a phone call between Miss Suarez and a private investigator 2 weeks before she approached us. Sa usapang ito, malinaw na sinasabi niyang alam niya ang tungkol sa forgery at gagamitin niya ito para ipitin si Mr. Zamora kapag dumating ang tamang panahon. Ang boses ni Mahalina, puno ng pagmamayabang at kasakiman, ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Isinisiwalat ang kanyang tunay na mukha. Hindi isang biktima, kundi isang oportunistang kasabwat. Napasigaw si Mahalina ng, "Objection, that's illegal." Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang kredibilidad ay durog na. Ang huling bahagi ng paglilitis
ay mabilis na lumipas. Sa huli, tumayo ang hukom. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi maipinta. After reviewing all the evidence and testimonies, simula niya, ang kanyang boses ay may bigat at autoridad. This court finds Mr. Sinag Zamora guilty of large-scale fraud, money laundering, and forgery. Furthermore, this court recognizes the act of selling another human being, regardless of their relationship, as a dehumanizing act that falls under the Republic Act against human trafficking. Parang bombang sumabog ang mga salita sa loob ng silid. This court also finds Ms. Mahalina Suarez guilty as an accomplice to fraud and for obstruction of justice. Napagulhol si Mahalina. Si Sinag naman ay napaupo tulala, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Mr. Zamora is sentenced to life imprisonment without parole. Ms. Suarez is sentenced to 15 to 20 years in prison. Pagtatapos ng hukom, ang kanyang martilyo ay pumukpok sa kahoy. Ang tunog ay hudyat ng katapusan. Nagsigawan ang mga tao. Ang mga pulis ay agad na lumapit upang pusasan sina Sinag at Mahalina. Sa huling pagkakataon, nagtama ang mga mata ni Liwayway at Sinag. Ngunit ngayon, wala nang takot sa mga mata ni Liwayway. Tanging awa. Habang papalabas sila ng courtroom, sinalubong sila ng mga flash ng kamera at mga tanong mula sa media. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may mga taong pumalakpak. Mga babae, mga ordinaryong mamamayan na nakita ang kanilang sarili sa laban ni Liwayway. Ang kanilang palakpak ay isang mensahe, hindi siya nag-iisa. Nang makalayo na sila sa lahat, sa isang tahimik na sulok sa labas ng gusali, tumigil sila. Si Liwayway, si Kalinaw, at si Ligaya. Ang bigat na matagal ng pasan ni Liwayway ay tila biglang naglaho. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, ngunit ito ay luha ng kalayaan. Hinawakan ni Kalinaw ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at paghanga. Tapos na, Liwayway, malaya ka na. Ngumiti si Liwayway, isang tunay at payapang nangiti. Ngunit dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Kalinaw. Tumingin siya rito, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngunit meron ding isang bagong determinasyon. Salamat, Kalinaw. Salamat sa lahat. Sabi niya, ang boses ay mahinahon. Pero kailangan kong mag-isa muna. Kailangan kong hanapin ang sarili ko ulit. Ang salitang kalayaan ay may bago ng kahulugan para kay Liwayway. Hindi na ito ang simpleng pagkawala ng takot. Ito na ngayon ang amoy ng bagong barnis sa kahoy, ang init ng kapeng bagong salin, at ang tunog ng halakhak ni Ligaya na umaalingaw-ngaw sa isang espasyong sila mismo ang bumuo. Ilang buwan matapos ang paglilitis, ang maliit na bahay sa Baryo Payapa ay naging isang pugad ng pangarap. Nagpasya sila ni Ligaya na gamitin ang kaunting naipon at ang tulong pinansyal na ipinagkalob ni Don Emilio bilang danyos, hindi para sa luho, kundi para magtayo ng isang bagay na sarili nila. Isang maliit na kapihan. Tinawag nila itong Kapehan ng Liwanag. Ang mga araw ni Liwayway ay napuno ng gawain. Siya mismo ang nagpinta ng karatula. Ang kanyang mga kamay na dati sanay lang sa paghahanda ng pagkain para kay Sinag ay natuto ng humawak ng martilyo para ayusin ang mga upuan. Si Ligaya, na dati isang tahimik na anino sa kusina, ay naging kanyang business partner, ang tagatimpla ng pinakamasarap na tsokolating tableya sa buong baryo. Ang bawat sulok ng munting kapihan ay testimonya ng kanilang pinagsamahan at pagsisikap. Isang hapon, habang abala si Liwayway sa pag-aayos ng mga bulaklak sa bawat lamesa, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat. Bumaba si Kalinaw, hindi naka-formal na business suit, kundi nakasimpleng polo shirt at maong. May dalang isang maliit na puno ng kalamansi sa isang paso. Para sa hardin ninyo, sabi niya. Isang tipid,
ngunit totoong nangiti ang nasa kanyang mga labi. Salamat, Kalinaw, sagot ni Liwayway. Ang kanyang nangiti ay hindi na pilit. Sakto, kailangan namin ng pampalaasa sa aming mga bagong recipe. Hindi naging madalas ang pagdalaw ni Kalinaw, ngunit palagi itong may kabuluhan. Minsan, darating siya para lang tumulong magbuhat ng isang mabigat na sako ng kapeng barako. Minsan, uupo lang siya sa isang sulok, magbabasa ng libro habang umiinom ng kape. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na suporta na hindi nanghihimasok. Iginagalang niya ang espasyong hiniling ni Liwayway. Hindi niya kailanman inungkat ang tungkol sa pag-amin niya ng pagmamahal. Hindi niya ito minadali. Hinayaan niyang si Liwayway mismo ang magtakda ng bilis ng kanilang paglalakbay. At dahil doon, ang paghanga ni Liwayway ay unti-unting lumalim. Natutunan niyang makita si Kalinaw hindi bilang ang mayamang tagapagligtas, kundi bilang ang lalaking simpleng nagagalak sa lasa ng mainit na pandesal, ang lalaking marunong makipagkwentuhan sa mga magsasaka, ang lalaking ang mga mata ay nangungusap ng isang kapayapaan na hinahanap din niya. Nagsimula ring magbago si Liwayway, naging aktibo siya sa kanilang maliit na komunidad. Ang mga libro ay naging kanyang mga kaibigan. Nagbasa siya tungkol sa pagnenegosyo, sa paghahalaman, sa mga kwento ng ibang tao. Bawat araw, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang sarili. Ang Liwayway bago pa man dumating si Sinag, ngunit mas matatag, mas matalino, at mas buo. Ang gabi ng grand opening ng Kapehan ng Liwanag ay naging isang masayang pagdiriwang. Dumating ang halos buong baryo. Ang munting kapihan ay napuno ng tawanan, musika, at amoy ng bagong lutong bibingka. Si Kalinaw ay naroon, tumutulong sa likod, naghuhugas ng mga tasa kapag walang nakatingin. Nang magsara na sila at ang huling bisita ay nakaalis na, naiwan silang tatlo, si Liwayway, si Ligaya, at si Kalinaw, sa gitna ng isang kaaya-ayang kalat. Ma'am, sir, mauna na po ako. Nakangiting sabi ni Ligaya na may halong panunokso. Pagod na po ang mga buto ko, kayo na po ang bahala. Diyan. At mabilis itong pumasok sa loob ng bahay. Naiwan silang dalawa ni Kalinaw sa labas, sa ilalim ng kalangitang puno ng mga bituin. Umupo sila sa isang bangkong kahoy sa labas ng kapihan. Congratulations, Liwayway, sabi ni Kalinaw. You built something beautiful. We built something beautiful. Pagtatama ni Liwayway, tinitingnan ang mga ilaw ng kanilang kapihan. Ilang sandali silang natahimik, ninanamnam ang payapang gabi. Salamat, Kalinaw, biglang sabi ni Liwayway, bumaling sa kanya. Hindi lang sa pagligtas mo sa akin noon. Salamat sa paghihintay. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong hanapin ang sarili ko. Tumingin si Kalinaw sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng mga bituin. Worth it ang bawat segundo ng paghihintay, Liwayway. Sa sandaling iyon, habang nakatitig siya sa mga mata ni Kalinaw, naintindihan ni Liwayway ang lahat. Ang nararamdaman niya ay hindi na pasasalamat. Hindi na ito utang na loob. Ang kapayapaang nararamdaman niya sa tuwing kasama niya ito, ang saya sa kanyang puso kapag nakikita niya itong ngumiti. Ito ay isang bagay na mas malalim. Ito ay pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi isinilang mula sa pangangailangan o desperasyon, kundi mula sa dalawang buong pusong handang maging isa. Dahan-dahan, inilagay ni Liwayway ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Kalinaw na nakapatong sa bangko. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang kanyang puso ay kalmado at sigurado. Kalinaw, sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit buo. Sa tingin ko, handa na ako. Ang mga salitang handa na ako ay lumutang sa malamig na hangin ng gabi. Simple ngunit puno ng bigat at kahulugan. Para kay Kalinaw, ang mga salitang yon
ay mas matamis pa sa anumang musikang narinig niya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kamay ni Liwayway at marahan itong hinalikan. Matagal na akong handang maghintay, Liwayway. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. At kung kailangan kong maghintay pa habang buhay, gagawin ko. Umiling si Liwayway. Isang ngiti na hindi napilit. Isang ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Ang sa wakas ay sumilay sa kanyang labi. Tapos na ang paghihintay, Kalinaw. At sa ilalim ng libu-libong bituin sa langit ng Baryo Payapa, sa harap ng munting kapihan na simbolo ng kanyang bagong buhay, sa unang pagkakataon, hinayaan ni Liwayway ang kanyang sarili na mahalin at magmahal ng walang takot. Hinawakan ni Kalinaw ang kanyang muka at hinalikan siya, isang halik na hindi mapusok, kundi puno ng pangako, respeto, at lahat ng hindi nila masabi na salita. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o isang marangyang hotel. Ginanap ito mismo sa hardin sa likod ng Kapehan ng Liwanag, ang lugar kung saan unang sumibol ang kanilang mga pangarap. Ito ay simple, taimtim, at puno ng tunay na pagmamahal. Ang mga bisita ay ang mga taga-baryo na naging kanilang mga kaibigan, si Don Emilio na nakangiti sa isang sulok na may pagmamalaki sa kanyang mga mata, at si Ligaya, ang maid of honor, na walang tigil sa pagpunas ng kanyang mga luha ng kaligayahan. Si Liwayway, sa suot niyang simpleng puting bestida na may koronang bulaklak sa buhok, ay hindi kailanman naging ganito kaganda. Ang kanyang ganda ay hindi na nagmumula sa mamahaling alahas o damit, kundi sa liwanag na nagmumula sa kanyang kalooban. Habang naglalakad siya patungo kay Kalinaw na naghihintay sa kanya sa ilalim ng isang arko ng mga bulaklak, ang bawat hakbang ay isang pag-alis mula sa madilim na kahapon. Sa harap ninyong lahat, sabi ni Kalinaw sa kanyang panunumpa, hawak ang mga kamay ni Liwayway, nangangako akong magiging iyong Kalinaw sa gitna ng bawat unos at iyong liwanag sa bawat dilim. Hindi kita ililigtas, Liwayway, dahil ipinakita mo sa akin na kaya mong iligtas ang sarili mo. Sa halip, lalakad ako sa tabi mo habang buhay. Kalinaw, sagot ni Liwayway. Ang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang naging patunay na ang pagmamahal ay hindi pagkakakulong, kundi pagpapalaya. Ipinakita mo sa akin ang halaga ko noong mga panahong kinalimutan ko na ito. At ngayon, sa harap ninyo, ipinapangako kong iibigin ka ng buo, ng walang takot at ng may pasasalamat sa bawat pagsikat ng bagong Liwayway. Samantala, sa isang malayong lugar na napapaligiran ng matataas na pader at rehas na bakal, ang buhay ay walang kulay. Sa loob ng selda, nakaupo si Sinag Zamora. Ang dating aroganteng tindig ay napalitan ng pagkakuba. Ang kanyang buhok ay may mga putina at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sa tapat niya, sa kabilang panig ng isang makapal na salamin, ay si Mahalina, nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Kasalanan mo ito, sabi ni Mahalina. Ang boses ay puno ng lason. Kung naging mas matalino ka lang sana pareho tayo nga pang nagpapakasarap sa buhay ngayon. Tumawa si Sinag, isang tawang mapait at walang saya. Ako? Kasalanan ko? Ikaw ang nagtaksil, Mahalina. Ibinenta mo ako para sa kakarampot na pera at kalayaan na hindi mo rin naman nakuha. Dahil yan sa walang kwenta mong asawa, sigaw ni Mahalina. Ang babaeng iyon, dapat ay hinayaan na lang natin siyang mabulok. Ang kanilang pag-uusap ay isang walang katapusang pagtuturuan, isang paulit-ulit na sayaw ng paninisi. Nakakulong sila hindi lamang sa pisikal na selda, kundi sa bilangguan ng kanilang sariling kasakiman at galit. Habang buhay, na pinagdurusahan ang mga kasalanang
hindi nila kailanman pinagsisihan. Makalipas ang ilang taon, ang Kapehan ng Liwanag ay naging puso ng Baryo Payapa. Sa isang mesang malapit sa hardin, nakaupo si Liwayway. Pinapanood ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki na may mga matang tulad ng kay Kalinaw, habang masaya itong naglalaro at hinahabol ang mga paru-paro. "Anak, dahan-dahan lang," natatawa niyang sabi. Lumapit si Kalinaw mula sa likod. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Inabot niya ang isa kay Liwayway at niyakap ito mula sa likuran. Ang baba niya ay nakapatong sa balikat nito. "Ang ganda ng umaga," bulong ni Kalinaw habang sabay nilang pinapanood ang kanilang anak na si Luwalhati, ang pangalang nangangahulugang kaluwalhatian at kapayapaan. "Lagi namang maganda ang umaga, basta't kasama kita," sagot ni Liwayway, isinandal ang ulo sa dibdib ng kanyang asawa. Hinawakan ni Kalinaw ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop na parang mga ugat ng puno, matatag at hindi mapaghihiwalay. Sa harap nila, ang kanilang anak ay tumawa ng malakas, isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika. Tumingin si Liwayway kay Kalinaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang babaeng minsay ibinenta, tinapakan, at dinurog ay wala na. Ang natira ay isang asawa, isang ina, isang negosyante, isang babaeng buo. Hindi niya lang natagpuan ng pag-ibig. Sa tulong nito, natagpuan niya ang kanyang sarili. Sabay silang tumingin sa pagsikat ng araw sa silangan. Ang mga sinag nito ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong baryo. Ito ang kanilang pangakong walang hanggan, isang buhay na puno ng simpleng kaligayahan, pinagtibay ng mga pagsubok, at bawat araw ay isang bagong Liwayway. At dito po nagtatapos ang paglalakbay sa kwento ni na Liwayway at Kalinaw. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig. Salamat sa walang sawang pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa pagsubaybay sa bawat pagsubok, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat ngiti ng tagumpay. Habang isinusulat ang bawat kabanata, hindi maikakailang maging ako ay nadala sa agos ng buhay ni Liwayway. Ang kanyang sakit ay naging sakit ko rin, at ang kanyang pagbangon ay naging isang inspirasyong nais kong ibahagi sa inyong lahat. Ito ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay mayroong hindi matatawarang halaga at angking lakas. Sana po, ang kanyang kwento ay mag-iwan sa atin ng isang mahalagang aral. Nagaano man tayo saktan o ibaba ng mundo, ang ating tunay na halaga ay hindi kailanman mabibili o mababawasan. At ang tunay na pag-ibig, tulad ng ipinakita ni Kalinaw, ay hindi nananakal o nagkukulong. Ito ay nagpapalaya, nagpapagaling, at nagbibigay liwanag. Bago po tayo tuluyang magpaalam sa kwentong ito, nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang aral na inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong mga komento ang nagsisilbing inspirasyon at lakas upang patuloy kaming makapagbahagi ng mga kwentong pumupukaw sa damdamin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento, naway baunin ninyo ang pag-asa at pagmamahal. Muli, mula sa inyong lingkod, Kwentong Puso TV.